on a normal day, hindi mo naman talaga sila lalapitan, pero dahil meron silang ginagamit na mga, in other words, putik techniques. parang mga budol. Parang budol, Yun. yeah. How did you get into it? Paano So- naisip mo, gusto ko magbasa ng mga utak? So nagkakilala tayo mga 2009-ish, Yeah. no? So nag-umpisa lahat yan around mga 2006, siguro 5. And kasi nagsimula yon nung college ako. Meron akong girlfriend nun. Ex-girlfriend ko na siya. So, we were in a relationship for 5 years. Since high school up to college kami. Tapos mag-classmate kami nung high school. Tapos nag-decide kami, pagdating ng college, magkatabi pa rin yung school natin. So, nag-aral ako sa San Beda, siya sa Holy Spirit. Na ngayon, sa ika-5th year, since magkahiwalay kami, nagkaroon na kami ng mga kanya-kanyang buhay, na in love siya sa ibang tao. Ay! Pinagpalit niya ako sa kaklase niya. So, sobrang nasaktan ako nun kasi siya yung unang girlfriend ko eh. Hindi pa ako nakakaranas ng breakup talaga. So, akala ko kami na kasi 5 years na kami. So, parang iniisip ko hanggang pag-graduate, tayo na. Pero wala. Nakakilala siya ng iba. So, baka naman may fault din ako. Feeling ko. Siyempre, hindi naman siguro siya maghahanap ng iba kung baka meron akong... Kasi since first girlfriend ko siya, hindi pa ako marunong talaga kung paano mag-handle ng relationship. Siguro, may fault din ako. Pero, Justin, iwas lang tayo sa sorry. No problem. So, yun. So, sa ika-5th year ng relationship namin, pinagpalit niya ako sa classmate niya. Nasaktan ako. Shoutout ba natin to? Gusto mo i-shoutout natin? Wag na. Wag na. Oh? Nakapag-forgive na naman tayo siguro. Actually, okay na kami. Friends na kami ulit. At saka nung every time na ini-interview ako at kinikwento ko to, mini-message ako ng nanay niya, Justin, wag mo naman ipahiya yung anak ko. Basta huwag na sabihin kung sino. Oo. Pero close ako sa family nila kasi. Kaya... And tsaka the point is, that had to happen for you to be here. Yes, correct. Kasi kung hindi naman nangyari yung heartbreak na yun, hindi mo maisip pumasok sa Tama. larangang ito. Oo, kasi nung nagtatry ako mag-move on, siguro mga after a year or so, na-realize ko na lang, what if nakakabasa ko ng isip? Diba? Kasi kung nakakabasa ko ng isip, malalaman ko na may something. Niloloko ka pa nila niya. Oo, or baka may problem, ganun. Or what if I can hypnotize people? I-hypnotize ko lang siyang bumalik sa akin. So, yun yung naging motivation ko noong time Naisip mo na yung yun. mga part na gano'n? Oo, so nag-aral ako talaga. Naghanap ako, nag-research ako. So, nagkaroon ako ng, parang nag-attend ako ng mga psychic classes, ganun, mga hypnosis classes. Pero doon sa psychic classes na yun, naging mentor ko, isa siya sa mga sikat na psychic. Well, when you say psychic, totoong like... Oo, yung mga nakaka-bend ng mga spoon forks, gano'n. Di ba, ba't nakakakita ng mga multo? Ganun? Mga gano'n, oo, gano'n. So, kung kilala mo si Jaime Licauco, yun, nag-attend ako ng mga classes niya. Tapos, sabi ko, pero hindi ko magawa-gawa yung mga tinuturo niya. So, tinanong ko, Sir Jimmy, bakit parang nahihirapan ako? Hindi ko ma-bend yung mga spoon, hindi ako nakakita ng future. Sabi niya, baka hindi pa ako ready kasi parang yung pagiging psychic daw, bigla na lang siyang mag-open pag ready ka na, yung mga Tsaka ganun. baka naman hindi lahat may gift nun. Tama ka. Pero yung mga kasama ko sa class, kaya na nila. Ako hindi. So, at the verge of giving up, may nabasa akong libro. Yung title ng book, Definitive Book of Body Language. Pagkabasa ko, na-realize ko na, hindi ko na pala kailangan maging psychic para makabasa ng isip ng tao. Kailangan ko lang pala mag-aral ng psychology, human behavior, body language. So, dun na ako nag-focus ngayon. And after that, by just looking at the person, just reading their gestures, nalalaman ko na kung anong pwedeng nasa isip nila. Oh. Pero it took a while for you to be really good at what you do. Obviously, Yes. like, you've been doing it for almost 20 years, Correct. right? And up to now, I'm still studying. Exactly. Hanggang ngayon, nag-a-attend pa rin ako ng mga classes, nagpa-practice pa rin ako. So, lifelong studying talaga siya. Pero nung time na ginagawa mo siya, like mga mid-2000s, like mid to late 2000s, di ba? Nung doon ka nag-aaral, marami na bang ganun sa Pilipinas nung time na yun? Meron na, may mga nauna sa akin, siguro mga 1 or 2. Isa sa mga nauna sa akin, ang pangalan niya, matanda na siya, pangalan niya si David Elephant. So, Pinoy, ano siya? Hindi siya Pinoy, Iranian ba siya? Ganun, pero tumira na siya dito sa Philippines kasi may napangasawa siyang Pinay. Yon, na naging mentor naman siya, kung kilala nyo si Nomer Lasala. Si Nomer, psychic talaga yon, na naging friend ko siya. So, nauna rin yun sa akin si Nomer. Tapos nung ako na, pumasok na ako sa industry, yun, nagkakasama na kami nung mga yun na parang gina-guide nila ako kung anong dapat gawin, ganun, yun.
So, parang meron din talaga kayong community Meron. Pero na it's ano. not that big. Ngayon, medyo lumalaki na siya. May mga hobbyist ako nakikilala na yung tipong sa bahay lang nila ginagawa, sa friends. Pero konti lang yung professionally. At saka yung neuro-linguistic programming talaga, kahit hindi as yung parang ginagawa mo mind reading, Mm. ano siya, it's a big thing talaga eh, 'di Yes, ba? yes. I know people who are practitioners of Correct. NLP eh. Yeah. So, may ganun talaga siya. Yung Which we will talk about that more later kasi yun yeah. talagang, yun ang feeling ko may practical application talaga. And even for people who are not into mind reading, magagamit nila Correct, yun. correct. Agad. Kunyari, pag nalaman na yung idea ng NLP, mamaya agad magagamit Kahit nila. ako eh, parang nung tinuturuan, nakukwentuhan ako ng mga NLP na yun, it makes sense. It Mm. really does make sense. Nung araw nga, uso nakaalala mo ba yun yung pickup artist? Yes, Anong oo. pangalan nun? Basta sa States meron. Tapos may mga Meron. gumaya na rin sa Meron, Pilipinas, di ba? correct. Parang NLP din yung ganap niya, Yes, no? actually no, parang may mga nakausap ako sa community nila. NLP talaga ginagamit nila para makapag-pick up ng mga girls na gusto nila. Nag-work ba talaga siya? Nagwo-work kasi ino-observe ko sila eh. Parang dati kasi tambay ako sa mga embassy dun sa alam mo na yung age ko, okay. Nagkakalabatan tayo Oo. ng edad. So nakikita ko sila doon. Naging friends ko sila, pinapanood ko sila. Aba, gumagana. Nagpi-pick up talaga sila? Kahit hindi sila Nakakapuwa. sobrang, kumbaga parang, not to Pogi. oo, parang kumbaga Okay. on a normal day, hindi mo naman talaga sila lalapitan, pero Mm. dahil meron silang ginagamit na mga, in other Tactics, words, putik techniques. parang mga budol. Parang budol, yeah. Kaya nga, Huh? nung nakilala ko sila, dun pumasok sa isip ko na importante talaga yung intention. Yes. Oo. Pero alam mo yung sa budol, 'di ba? Kasi I'm sure yung gusto ko talaga siyang pag-usapan kahit mamaya kasi Mm. yung alam mo yung budol ba na yung kunya tatawag sa lalo na yung matatanda, 'di ba yung tatawag Oo. sa bahay, "Uy, naaksidente po yung anak niyo, kumuha kayo ng mga alahas, mga pera, tas Mm. ilalabas." Mm. Usong-uso yun nung araw eh, 'di ba? Yes. Parang ganun. Correct. And hanggang ngayon uso pa rin siya. Lately kasi kinuha ko ng guest ng isang TV show as parang resource person. Kasi lately lang may nabudol na sa tindahan niya, iniwan yung cellphone kapalit ng pera. Yung pala, hindi na cellphone yung hawak niya. Binigay niya lahat ng pera sa kaha nila. Yung mga ganun. Hypnosis ba to? Ano ba yan? Ano ba yun? May dati kasi may na-meet ako na totoo ng bubudol. Kasi nga, years ago, siguro 2010, medyo umaangat na yung career as a mentalist. In-invite ako ng isang TV show para mambudol. Sabi, Justin, pwede ka ba mambudol? Sabi ko, hindi ako nambubudol, pero Kaya mo? kaya ko. Sige, gawin natin. Siguro mga 2 weeks before the shoot, nag-aral ako tungkol sa pambubudol. Naghanap ako ng tunay na nambubudol. Like criminal? Oo, as in, kasi inalam ko saan sila, yung place nila. So, may nakita ko na, dito sila. Pinuntahan ko. Dati, uso yun sa Ali Mall. Sa Ali Mall. Wow. Doon sa food court, may mga nambubudol. Totoo ba? Sabi, dati. So, pumunta ako doon. Observe lang ako isang buong araw. Hanggang sa mga siguro ika-3rd, 4th day ko na nag-observe doon, meron akong nakita in action. Meron talaga. As in parang, since marunong ako sa magbasa ng body language, alam ko yung ginagawa niya, nakikita ko sa gestures niya doon nung nilapitan niyang tao. Bago pa niya makuha yung mga lahat ng bagay na gusto niyang kunin, in-interrupt ko na sila. Tapos in-isolate ko yung nangbubudol. Sabi ko, huwag kang mag-alala, hindi ako pulis. Alam ko yung ginagawa mo. Pwede mo ba akong turuan? Oh my God! Ginanong ko siya. Ginanong ko talaga siya. Pero, meron ako, in my mind, pagkatapos ko matutunan yung mga tinuro niya, gusto ko siyang i-transform na itigil na niya yun using NLP naman. So, nung tinuruan niya ako ng mga tactics niya, na-realize ko na close to hypnosis pala yung ginagawa niya. Na hindi nila alam na hypnosis pala yun. Kasi tinuturo yun sa kanila, parang pinapasa-pasa lang, ganito gawin yun, ganun. Walang terminologies. Sa hypnosis, lahat may terms yung ginagawa. So, nung pinatsa ko lahat ng ginagawa, parang hypnosis pala Pwede to. mo bang ikwento kung more or less ano yung Yung ginagawa, okay. Sa hypnosis kasi, meron tinatawag na ABS. Okay, ABS lang. CBN. CBN. Joke. Okay. So, A is absorb attention. Okay. Uh-huh. Absorb attention. Ibig sabihin, kailangan mong ma-absorb yung attention ng taong kausap mo kasi 'di ba attention is everything. Sa social media, pag nakuha mo yung attention ng tao, nandun na yun, 'di ba? So, sa totoong buhay, kailangan makuha mo yung attention niya. Paano? By holding their hand,
by shaking their hand, tapping them, 'di ba? Or gumawa ka ng, "Hi!" Gano'n. Para lang makuha mo yung attention nila. "Hi, kamusta ka?" Mabangga mo sila, nakuha mo na yung attention nila. B is bypass critical factor. Okay. Pag bypass mo yung critical factor, ibig sabihin, 'di ba, yung meron tayong two sides of the brain, conscious and subconscious mind. Yung conscious mind, yun yung nagsasabi sa na, "Uy, teka lang, masamang tao 'to, 'wag mong papansinin 'to." Yun yung nagbo-block ng Oh, mga yeah, yeah, ano, yeah, yeah, siya yung yeah. nakakaalala ng Parang mga. yung parang stranger danger. Yes, Yeah, 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 siya yeah. yung security mo, kumbaga. Yung subconscious mind, alam lang lahat nun totoo, yung fini-feed mong information, yung imagination mo, akala niya totoo. 'Di ba 'pag nagma-manifest tayo, yung law of attraction, subconscious mind yung kausap natin nun, na parang tini-trick mo yung brain mo na nangyayari na siya ngayon, kaya unti-unti siyang nangyayari, parang gano'n, 'di ba? So, kailangan mo ma-bypass yung conscious mind ng tao. So, paano? By asking simple question, or by having a common parang thing with them. Like for example, "Uy, kamusta na si Ana?" Maghahanap ka, sino yung "Ay, tita ko Ana yung pangalan." O kaya kahit di ka magsabi ng pangalan, "Kamusta na yung mama mo? Alam mo, nakikita kita nung bata ka pa." Grabe yun sa mga family gatherings 'no, close na close kami na "Kamusta na siya? Nasaan na siya ngayon?" So ikaw, 'pag tinanong ka tungkol sa mama mo, Parang bababa agad yung ano mo, yung yung guard mo. guard mo. Oo, Yeah, na yeah. kasi siyempre akala mo kakilala, gano'n, Yeah, gano'n, yeah, gano'n. yeah, So, yeah, yeah. ayun, mababypass na yung critical factor. S naman is suggestion. So, puwede ka na mag-suggest anytime. 'Pag nakita mo na medyo nakuha ko na yung loob nito, puwede ka na mag-suggest. Yung suggestion is, "Uy, alam mo ba, kasi nahihirapan ako mag-text sa kamag-anak ko, puwede bang maki-text?" Bibigay na yung phone mo. "Teka lang, tatawagan ko lang siya." Aalis ka na, may tiwala ka na sa kanya, alam mong kaibigan yung mama mo, gano'n, gano'n. Pagkaalis mamaya hindi na siya babalik, wala na, nakuha na yung phone mo. So, ang main goal nila is to bypass your critical factor para makapag-suggest. So, lower your guard, find common things with them, tapos kunin yung loob nila. Yun. Wow! Wow! Tapos Okay. Pero ano 'to, ang hypnosis 'to technically? hypnosis, Technically technically kasi sa hypnosis naman kasi may dagdag na puwede kasing yung hypnosis kasi akala natin sleep, gano'n, Oo, yeah, yeah, 'di yeah, ba? yeah. Ang hypnosis, nararanasan mo na yung naglalakad ka sa mall tapos parang lutang ka. Yes, yung parang wala ka parang lalakad ka lang, Oh, para ka lang wala, parang yu mechanical ka lang. hypnosis yun. Right, 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 So, right. nasa trance ka o kaya 'pag Yes, nasa yes, yes. CR ka. Ako, Yes, sa shower. shower, lots of good ideas pumapasok sa isip ko 'pag nasa shower ako, But I CR know that kasi because that's where the manifestation comes, when correct. you are in that level. Yes. So, 'pag nasa trance state ka na Yes. tinatawag, totoo 'yan, Yeah, dun alpha, pumapasok yung alpha, alpha. dun pumapasok yung manifestation na 'pag may inisip ka, Chances are, matutuloy, magkakaroon ng action, gano'n. Gano'n din sa hypnosis, 'pag nasa alpha state ka, suggestible ka, 'di ba? yeah, So, kaya sa mall tini-take advantage ng mga stores yung mga signage nila ng sale, gano'n, gano'n. Kasi lahat ng tao lutang 'pag nasa mall. 'Pag nakakita ka ng sale, "Uy, sale, tingnan ko nga."